essentially summarizing the state of the nation and the economy. But tutugtungan ko po yung pinag-uusapan natin. No? Kasi napakahalaga at napakalaki ng epekto ng quality ng institusyon natin sa ating ekonomiya. Nagsimula po ang deterioration ng ating institusyon noong panahon pa ni Duterte. Ano ang evidence nito? Tingnan niyo po yung foreign investment sa Pilipinas. Nagsimula yun bumagsak. Hindi noong pandemic, kundi bago pa nag-pandemic. Katutungtong pa lang ni Duterte sa Malacanang, nagsimula ng bumagsak ang foreign investment sa Pilipinas. Bakit? Dahil tinitingnan ang foreign investment as isang produkto ng kompetisyon. Paano makikipag-compete ang isang bansa na perceived as the most corrupt among the ASEAN 5? Isang bansa na kung saan ang rule of law ay hindi gumagana. Ang mas nakakalungkot dito at binanggit na rin, sa pagpasok ng Marcos administration ay nagpatuloy ito. Diba? He didn't really do anything. Mukhang napakahirap siguro sa isang Marcos magsalita tungkol sa korupsyon. Hindi ba? Pero yun na nga rin, ang masasabi natin, doing nothing is better than what Duterte did to our country, killing innocent people. So may improvement naman. Tumaas ang investment, but still lowest in the region. Bakit lowest in the region? Kasi ganun pa rin. Ang quality ng institutions natin, ang quality ng human capital natin, wala tayong malinaw na industrial policy. Ang investment natin sa infrastructure, nakita nyo, kalalabas pa lang last week, ano ba yung mga investment sa infrastructure ni Jesus Cordero? Lamppost. Diba? Ano ang aasahan nating economic growth? Kung ang infrastructure natin naka-invest sa lamppost at mga flood control projects na hindi gumagana. Ang nakakalungkot pa dito, at makikita nyo naman sa nakakaraang 3 taon, sa hindi paggana at hindi maayos na economic programs na lumalabas sa House of Representatives sa Senado at ang pagbulag-bulaga ng executive branch natin, tumutungo tayo sa Supreme Court sa pag-asa na magkakaroon ng mas maayos na desisyon dito. Kaya yung desisyon kahapon ng Supreme Court ay nakakapangamba at nakakatakot. Dahil meron tayong 4 pending cases sa Supreme Court. Ano ito? Yung question kung constitutional ba ang confidential fund na hanggang ngayon hindi pinapagalaw ang baso. Mukhang na-stuck sa parking lot. Diba? Pangalawang kaso tungkol sa PhilHealth, yung kinukuhang pondo ng Department of Finance para mabayaran yung mga infrastructure na inutang natin dahil yung mga pondo na dapat pangbayad sa infrastructure ay nilagay sa pork barrel. Dinala din natin yan sa Supreme Court dahil mukhang hindi alam ng executive ang nangyayaring ito sa budget. Pangatlo, dinala din natin sa Supreme Court yung 2025 budget. Bakit? Dahil ito ay unconstitutional. Nakita natin na hindi na pa-prioritize ang edukasyon. Ang mga infrastructure projects natin, walang pondo. And we're talking of big infra projects. I think this is common sense. You don't need to be an economist to know na to grow the economy, we have to invest in big infra projects that would connect our island provinces. We need airports to promote our tourism. We need public transport, subway, para yung mga manggagawa natin madaling makapasa sa trabaho. Pero yan yung mga hindi napupondohan. Kaya tumungo tayo sa Supreme Court para hikayatin ng Supreme Court na ideklara na ang 2025 budget ay unconstitutional. Pero anong buwan na, malapit nang maubos ang 2025 budget, hindi pa rin pinapagalaw ng baso ng Supreme Court tungkol dito sa issue ng budget. So nakakapangamba. Kasi baka maisipan nila pag-desisyonan yan. Nagulat nga ako kasi itong impeachment case na desisyonan ng 5 araw. Pero ang urgency sa budget, baka naman sa December pa nila didesisyonan, pagbus na yung pera. Mutin academic na, diba? Pero yun yung nakakatakot dahil sa isang democratic system, Supreme Court ang pinupuntahan natin kapag hindi tayo confident sa Congress at sa Executive. Eh kung ganito ang behavior ng Supreme Court natin, saan na tayo pupulutin? At ito ay nire-reflect hindi lamang ng sentimiento natin, kundi ng international community. Kaya walang nag-i-invest sa Pilipinas. Kaya tayo ang may pinakamababang GDP per capita sa rehiyon. Kaya naman, ang baba ng savings natin.
Sa kabila ng lahat na yan, mababa ang GDP growth. Tumataas ang spending ng gobyerno, pero kung saan-saan napupunta. Okay lang naman mag-spending, okay lang naman mangutang, as long as strategic ito. Pero kung susuriin yung mga nakakaraang budget ng administrasyon na to, mababa ang ina-allocate sa edukasyon, sa kabila ng ating learning challenges at education crisis. Palaki ng palaki ang ina-allocate sa pork barrel. At natatawa nga ako dahil hindi daw ito alam ng presidente. Di ba ni-review niya bago niya pirmahan yung 2025? Hindi niya alam yung 142 billion na in-insert BGs. Kaya naman pala hindi nagpo-proceed ang impeachment sa Senado kasi hindi alam ng presidente. Pero sino ba ang nagre-release ng SARO? Hindi ba DBM ang nagagarantiya na may pondo para sa pork barrel na yan? Sino ang nag-finalize yan? Hindi ba si Jesus Cotero at yung pinsan niyang si Speaker Romualdez? Tapos hindi niya alam. So nakakalungkot lang na ang daming di alam ng presidente, yung Pilipinas may palaki ng palaking utang, merong mga 10 years old na hindi marunong magbasa, at yung human capital natin by 2028 stunted. Minsan iniisip ko, baka okay lang kasi si Sara naman natin mananalo sa 2028. Pero ang pinaparusa, di ba? Who would want to be president in 2028 sa napakalaking utang, pababang economic growth, diba? Human capital na hindi marunong magbasa, sinong magtatayo ng trabaho sa Pilipinas? And yet, itong sitwasyon na to ay actually reflective of our situation. So wala tayong luxury na maghintay ng mga bagong leader. Kailangan natin yon na isusulong at bibigyan ng sakit ng ulo sa 2028. Pero yung susunod na 3 taon ng presidente, kailangan natin siyang singilin at bantayan. So sa SONA bukas, sana naman, alam ko, it's very uncomfortable to talk about corruption. Pero sana mag-send ng signal ang presidente na kailangan natin ayusin ang ating mga institusyon. Kailangan niya mag-send ng signal na talagang aayusin na natin yung education sector natin. Na baka naman pwedeng pakiusapan na yung mga insertion, instead na multi-purpose building ay classroom para naman may papasukan ng ating mga estudyante. Na dapat may malinaw na industrial policy tayo. Hindi tayo nasasatisfy sa 1 percentage point decrease sa taripa na ipapataw sa atin ng Estados Unidos. Tama po yun, yung mga Amerikano yung magbabayad, pero yung produkto natin yung hindi mabibili dahil mas mahal na dahil sa taripa. At hindi lang naman Estados Unidos ang market. Maaaring mag-effort ang ating administration sa paghahanap ng market para sa iba pa nating produkto. At dapat ay mag-identify na ng iba't ibang industriya na palalaguin natin dahil hindi tayo maaaring mag-participate sa isang bukas na merkado, wala naman tayong produkto. Tatambakan nga tayo ng murang produkto, wala naman tayong pambili. Kasi wala tayong industriya, walang papasukan ng ating mga manggagawa. Kailangan din natin ng konkretong commitment mula sa administrasyon na palakisin ang ating social protection program. Ano ba ang nangyari sa social protection program ng mga nakakaraang 3 taon? Ito kasama sa pagsira ng mga institusyon, yung pagsira sa mga programang maaayos ng gobyerno. Kasama na dito ang PhilHealth, kasama na dito ang Corpis. Gusto kong sisihin yung administrasyon na ito, pero nagsimula pa ito noong panahon ni Duterte. Na-discover namin na yung excise tax on tobacco pala, na earmark na rin sa MAIT or doon sa guarantee letters. Ang tamang direksyon na yung i-abolish na ang guarantee letter at palakasin ang PhilHealth. Para kung tayo ay nagkakasakit, hindi na natin kakailanganin pang mamalimos ng guarantee letter mula sa ating mga politiko. But unfortunately, for the past 3 years ang nangyayari, nawawala, zero funding for PhilHealth, lumalaki ang pondo sa MAIT. Yan ang katotohanan na umaasa nga sana tayo, Supreme Court will change it, pero hindi ko alam kung hanggang kailan natin panghahawakan ang optimism na ito. So yan po ang kalagayan ng ating bansa. Ang isa pa natin kailangan palang bantayan ay dahil sa mapalaking utang na to, I'm sure bukas pag-uusapan ng Presidente ang fiscal consolidation. Ano yung fiscal consolidation? Para natin paliliitin yung utang. 2 paraan lang yan. New taxes or magtipid-tipid. Mukha namang hindi tayo nagtitipid-tipid dahil palaki na palaki yung budget. Ang tanong, ano itong mga new taxes na i-impose sa atin? Past 3 years, ano to yung mga taxes na pumasa? Mga taxes na pumasa na pumapabor sa iilang interes. Pabor sa mining industry,
more incentive sa mga industriya. Lahat na to ay tax eroding, hindi nakakadagdag sa kikitain ng taong bayan. So anong implikasyon yan? Kung lumiliit ang kita, lumalaki ang gastusin, ibig sabihin, palaki ng palaki ang utang. At hindi na yan maaaring takasan ng current administration dahil nagsimula nang magsalita ang World Bank at IMF. Sinabihan na sila, fix your fiscal position. So ibig sabihin, new taxes. At ito na nga, nagsimula na. New tax on your interest income sa savings. At ang sabi ng administrasyon, hindi 0.4% lang yan, mga top level, mga mayayaman lang ang maapektuhan yan. Hindi po totoo yan. Kasi ang mga mayayaman, tinatago ang ari-arian nila. Hindi nila yan lalagay sa time deposit. Ang may time deposit ay middle class, OFW, manggagawa, na nagtatitipid at nagtatabi ng pera para pag tayo ay nag-retire na, meron tayong huhugutin. At ito yung policy na nakikita nila. Parusahan ang pangkaraniwang tao at middle class. Bakit? Kasi tayo ay hindi organized. Sabi ko nga, sinasabi ko ito sa DOF at sa BI, alam niyo, gusto niyo magkolekta ng 7 billion pesos additional. Ngayon, makukolekta niyo na. Tax sa Narara, the coal mining company. This is just one company and we can already collect 7 billion pesos. Bakit hindi nangyayari? Mas powerful si Konsunyi sa atin. And this is an example of how our tax system is designed. They're designed for the rich and they're designed to punish us. Kaya ang sinasabi ko po, yes, we look forward, we organize, we look for new leaders in 2028. Pero hindi po natin ma-afford na manahimik na lang sa susunod na 3 taon. Dahil ang susunod na 3 taon ay magiging parusa sa atin kung ang presidente ay patuloy na mananahimik at business as usual. Yun lamang po. Wow, thank you, Professor.